Pili, dami nila, dami. Wait lang, try natin si ate. Hello po ate, excuse lang po. Pwede po kayong matanong? May question lang po. May question lang po ako. Pwede pong ma-interview kayo saglit lang. About belief. Okay lang po ba? About belief. Tungkol sa paniniwala. Okay lang po ba? Sige, pwede po ba ako mic? Ay, nakakahiya. Sige, okay lang po. Okay lang po yan. No, bakit? Hindi, actually po, naka-record ako. So, para lang po ito makita ko kung nagagawa ko ba ng tama yung purpose ni Lord sa akin. Okay lang po ba? So, ang question ko po, bago po pala, ako po pala si JB. Tiga Bulacan po ako. Galing po akong Bulacan. Kayo po ano pong name niyo? Ellen. Ate Ellen? Okay po. Ate Ellen, may tanong na ako. Sa tingin mo, kung ang isang tao mamayapa, saan kaya mapupunta ang isang tao after ng buhay niya rito sa Earth? Sa purgatorio, di ba? Purgatorio. Kung may idea kayo sa purgatorio, may idea rin po kayo sa heaven at sa hell, sa langit at lupa? Wala po kayo idea? Wala. So sa tingin niyo po, ang tao pagka namayapa na, sa purgatorio yung punta niya. Bakit po kaya sa purgatorio? Kasalanan. Makasalanan. Tingin niyo po ba may taong matuwid na nabubuhay ngayon? Ha? Tingin niyo po may taong matuwid na nabubuhay ngayon? Puro Lahat po tayo. Oo, Lahat po tayo. Walang perfect Wala po exempted. Ang sabi po sa Bible, nung ginawa ni Lord si Adan, hindi siya makasalanan. Kaso nga lang, dahil doon sa temptation ng serpent, ni Satan, nagkasala. Yung kasalanan na punta kay Adam, naipasa po sa atin lahat. So lahat po tayo ay makasalanan. Bigyan ko po ng example. Nakapagsinungaling na po kayo sa buong buhay niyo? Ha? Nakapagsinungaling na po kayo sa buong buhay niyo? Oo naman. Yes, parehas po tayo. Feeling ko walang excuse. Wala nga. Wala. Nakapag-isip na po kayo, nakapagsabi na po kayo ng masakit na salita sa kapwa. Oo, hindi maiwasan lalo na paggalit. Exactly. Parehas po tayo kasi pag kami nagawa sila, parang human nature o yung naturalesa natin na parang mali yun, kailangan mag-react. Tapos may labas mo yung mga Apo. pangit na... Kasi mabigat dito sa loob, sa kalooban. Tingin nyo po, nakapag-isip na kayo ng sasaktan nyo yung isang tao or Ay, hindi naman. hindi naman? So, at least yung dalawa. Basta nagsalita na lang ako ng... Opo, yung masakit na masalita. Pero nakagawa po tayo ng at least dalawa. Sabi po dun sa, kaya po tama po yung sabi nyo kanina, walang perfecto. Dahil sabi po sa Bible, sa James chapter 2 verse 10, if you are going to keep the whole law, kung susundin mo yung batas ng Panginoon, keep them all. Kasi if you miss one point, you are guilty. So, ibig sabihin, pagka dadapa ka ng isang beses, guilty ka na sa lahat. Tingin niyo po, kung i-judge tayo ng nag-create, tingin niyo po ba may Diyos? Naniniwala po ba kayo may Diyos pala? Para yun ang ang meron. Pero sa puso, meron siguro. Meron po. Pero Kasi siyang nag-create hindi kayo sigurado. Ang tawag po nila doon ay agnostic. Ang ibig sabihin po ng agnostic, pwedeng may Diyos kaso hindi ako sure. Kasi meron ngayong mga religion kang nakasalamuha. Bakit ganyan ang Katoliko? Bakit ganyan ang Apo. Tapos ba't hindi pa nagkakasundo? Ba't iba-iba pa sila? So, tama po kayo na sa puso nyo, parang may nagsasabi na parang merong Diyos, pero hindi ko maramdaman. So, parang wala. So, nandun po kayo sa tinatawag nilang agnostic, na hindi sigurado. Kaya lang po, tingin nyo po, actually, nasabi nyo na rin yung sagot eh. Pero bigyan ko po kayo ng example. Yung moto market po na yan, tingin nyo po may arkitekto yan? Ha? Arkitekto. Tingin nyo may arkitekto nagplano niyan? Oo. Tingin nyo po may foreman na nag-lead. Meron. Tapos meron po nagbuhos bawat Oo, meron poster. talaga yan. Ibig sabihin, na-create siya, may naglika, may gumawa. Tama po ba? Kaya lang ang tanong, kilala nyo po yung arkitekto? Yun ang... Hindi. So, simpleng example ito, pero yung universe po, tingin nyo. Kung may universe, ibig sabihin nun, may bagay na nasa kalawakan. Ibig sabihin, may naging creation. Yung creation, hindi pwede siyang mabuo nang walang gumagawa. Tama po ba? So, kung may nag-create ng universe, ibig sabihin po, may Diyos. Oo. Oo. So, pagka po nagdududa kayo, or naisip niyo parang wala, pwede po kayong tumingin sa langit. Teka, sino kumreate nun? Imposibleng wala. So siguro ganun ko po ma-share sa inyo.
kung bakit merong Diyos. Ngayon ang tanong, sa dami ng religion, sino Diyos? Oo, kasi iba-iba sila eh. Totoo po, May iba-iba. ama, may bathala, may mga ganun. Tapos may Allah. Oo, may So, iba-iba. okay naman yung mga pinaniniwalaan nila. Nalilid naman sila sa paggawa ng mabuti. Kaso sino totoo doon? Tama po. Kasi sa dami ng religion, Sa iba-iba dami. ang tawag. Opo, sa totohanan lang. Pero base po sa Pero ang Sige. pinakauna na religion talaga ang yung Katoliko. Ngayon na lang nagkaikalat-kalat iba-iba na. actually po yung Katoliko, hindi po siya yung unang religion. Yun ang paniwala ko eh. Ang unang religion po, Christianity. Yung Christianity, nagmula po yung kay Jesus Christ. Tapos nung namatay si Jesus Christ, pinush ng mga apostles, yung mga disciples niya na naging apostles, yung pagkakapaniwala nila. Alam niyo po kung bakit pinupush nila? Dahil nagpakita sa kanila si Jesus Christ, after niyang mamatay, 3 days na buhay siya, nagpakita sa kanila. Sabi pa po kay Thomas, hindi ka naniniwala, Thomas. Eto ako ngayon. Ipasok mo yung daliri mo. Ay, hello po. Interview lang po. Sasama po kayo. Boss, Saglit lang po. Saglit na lang po. sige. Interviewin ko lang saglit, ate. Thank you Boss po. ko yun. Sige. So, sabi ni Jesus Christ kay Thomas, di ka naniniwala, Thomas? Eto, pasok mo ngayon yung daliri mo sa butas ng kamay ko. Pasok mo ngayon dito sa side kasi ini-spear po siya ng sibat sa gilid ng Romano. Alam niyo po sabi ni Thomas, my Lord, my God. Kasi nung una nagdududa siya na nabuhay daw maguli. Pero nung nagpakita na sa kanyang Panginoon, naniwala na siya. Alam niyo po ba yung mga apostles niya? Namatay po yun. Alam niyo po ba ang ginawa ng mga Romano? Pag hindi mo Pedro, hindi mo pinatuwa yung pinapakalat mo na nabuhay si Jesus Christ, papatayin kita. Alam niyo po ginawa? Naging martyr po sila. Naging martyr sila. Tapos po, nung dumating naman si Apostle Paul, doon naman una nabanggit sa mga epistles, sa isa sa epistles niya, o mga letters niya na Christians naman ang tao, mga Christians. Ibig sabihin nun, si Kristo ang pinaniniwalaan na tigapagligtas. Ngayon, tingin niyo po, kung tayo yung makasalanan at walang ni isang perpekto, tapos bigla akong namatay halimbawa, tapos makasalanan ako, tingin niyo po, anong karapat dapat sa akin na makuha ko? Mapunta ako sa langit or mapunta ako sa impyerno? Di ba, O judge mapunta muna? Judge muna. Tama ba yun? Wala pong purgatorio sa Bible. So yung Sabi purgatorio, sa amin, purgatorio. wala pong purgatorio. Pagka binasa niyo po yung Bible front to back, wala po kayong makikitang purgatorio. Isa lang po, it's either hell or heaven. Kasi sabi sa akin ng alaga ko, kung ang Panginoon ay mapagpatawad, walang hell. Walang hell. Oh. Kaya lang po, tingnan niyo po to. Bigyan po natin ng example Kasi sa gracious. iglesia. Okay po. Okay lang po yun. Okay lang po. Tingnan niyo po. Pagka ang judge, let's say sa judge, sa hukuman ng tao. Ako po yung example. Si JB, nakagawa ng karumal-dumal na krimen. So, tapos nahuli po ako nahuli po ako. Caught in the act, may camera. Tapos, gumulong na yung kaso. Tapos sinatulan ako ng judge. Sabi ng judge, JB, habang buhay kang makukulong, hindi ka na makakalaya kahit kailanman. Pwede ko po bang sabihin dun sa judge na, Judge, alam ko na ngayon na ganyan pala yung parusa ko. Pwede po bang patawarin niyo ako? Hindi na po ako uulit. Pangako, pero sa puso ko, hindi na talaga ako uulit. Tingin mo, papatawarin ako ng judge at palalayain ako. Papatawarin. A chance. Tingin niyo po, pagka pinatawad ako ng judge, nang humingi ako sa kanya ng kapatawaran para palayain ako, tingin niyo po, patas yung judge o hindi? Hindi. Ang Panginoon po, maawain, mahabagin, mapagmahal, pero patas din po siya. So, ang ginawa po ng Panginoon, lahat kayo ay walang nakagawa ng perpekto, walang namuhay ng perpekto. Tapos sabi po sa Romans chapter 6 verse 23, and the wages of sin is death. Ang kabayaran daw po sa kasalanan ay kamatayan. Pero tingnan niyo po yung next line, but the gift of God, ang regalo ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. The gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Tignan niyo po. Sabi ng Panginoon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung tayo po ang magbabayad ng sarili nating kasalanan, ibig sabihin po nun, mapupunta tayo sa impyerno dahil tayo nagbayad ng sarili nating kasalanan.
Hindi po pumayag ang Panginoon. Sabi po ng Panginoon, hindi ako papayag na si, nalimutan ko yung name niyo, ate, Ellen, sa ate, Eden, munti ko na sabihin Eden. Si ate Ellen, hindi ako papayag si Ellen ay mapunta sa impyerno at mapunta kay Satanas. So, ang gagawin ko, ako na magbabayad ng kasalanan ni Ellen. Pero hindi ko lang babayaran lahat ng kasalanan ni Ellen noong nakaraan. Ang babayaran kong kasalanan ni Ellen, yung nakaraan, yung ngayon, at yung bukas, at yung mga susunod na araw. Babayaran ko ng buo. Kasi kailangan bayaran ko ng buhay ko para mapasama si Ellen sa piling ko sa langit. Ngayon po, kung binayaran ng Panginoong Diyos, ang kasalanan niyo po, Ate Ellen, 100%, lahat ng kasalanan niyo nakaraan, kasalanan niyo nung ngayon, at kasalanan niyo sa mga susunod na araw, bayad po lahat. Ilang kasalanan pa ang nasa sa inyo? Hindi ko pa maano. Ulitin ko po yung tanong. Paano? Kung binayaran po ni Lord ang kasalanan niyo kahapon, pati lahat ng nakaraang kasalanan, lahat po. Tapos yung kasalanan niyo ngayon, tapos po yung kasalanan niyo sa mga susunod na araw, hanggang sa huling buhay niyo, binayaran ng Panginoon. Kung lahat po yun binayaran ng Panginoon, ilang kasalanan pa po ang natitira sa inyo? Wala na. Wala na. Ganun po ang ginawa ng Panginoon sa Bible. So sabi ng Panginoon, ako na ang magbabayad ng lahat ng kasalanan ni Ellen at ni JB. Pagka ganun po ang sinabi ng Panginoon, mabuting balita po ba? Mabuti. Ang sinasabi po ng iba, gumawa ka, Ellen, ng mabuting gawa. Maging mabuti kang tao para mabayaran mo yung kasalanan mo. Kailan po natin, sino na po kaya nakagawa na mabayaran ng isang tao ang lahat ng kasalanan niya paggawa ng mabuti? Hindi. Isa lang po, di ba? Si Lord lang. Wala nang iba. So kung walang makakagawa nun, ibig sabihin walang makakasama siya. So kaya ginawa ng Panginoon, Ellen, ako ang magbabayad ng kasalanan mo. At irarap ko siya, ibabalot ko siya sa regalo. Ang hinihintay ko lang sa'yo, hindi ko kasi pwedeng ipuwersa sa'yo ito, Ellen. Ang hinihintay ko lang sa'yo, tanggapin mo yung regalo. Pagka tinanggap mo po yung regalo, alam mo po sabi sa'yo ng Panginoon, bayad na. Bayad na lahat ng kasalanan mo. Binigyan na kita ng buhay na walang hanggan. Kung ganun po yung maririnig niyo sa Panginoon, magaang po ba sa pakiramdam o mabigat? Magaan. Kasi Tinanggal niya lahat ng burden. Alam niyo po ba nakasulat sa Matthew chapter 11 verse 28? Sabi po doon, come unto me, lapit kayo sa akin. Come unto me, all you, lahat kayo, who laden and come unto me, all you laden and heavy burden and heavy laden, and I will give you rest. Ano po sa Tagalog nun? Lapit kayo sa akin, kayong nahihirapan na. Kayong nahihirapan magbayad ng kasalanan niyo. Lapit kayo sa akin, ipagkatiwala niyo sa akin, at bibigyan ko kayo ng pahinga. Nung kinuha po ni Lord lahat ng kasalanan niya, tinanggal niya po, tapos binayaran niya ng sarili niyang buhay. Nagkaroon po ba kayo ng pahinga para swelduhin, para maging karapat-dapat sa eternal life? Ano yan? Kung kinuha po ni Lord lahat ng kasalanan niya at binayaran niya, nagkaroon po ba kayo ng kapahingahan na instead na pagtrabahuhan, yung buhay na walang hanggan, ibinigay na lang po sa inyo ng Panginoon? Nagkaroon po ba kayo ng pahinga? Kasi natanggal na lahat Wala Yung po yung sinasabi ng Panginoon sa Biblia. Ang Biblia lang po ang nagsasabi, sa lahat po ng religion, ang Biblia lang po nagsasabi na ako ang magliligtas, hindi si Ellen. Hindi si Ellen ang magbibigay kay Ellen ng buhay na walang hanggan, kundi ako. Ang bawat religion na sinasabi ng Islam, pagtrabahuhan nyo, yung buhay na walang hanggan. Sinasabi ng ibang religion, pagtrabahuhan nyo na buhay na walang hanggan. Na sinasabi ng Panginoong Jesucristo, ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, ako na ang magtatrabaho para sa iyo, Ellen. Tingin niyo po bakit ginawa ng Panginoon? Kasi mabuti siya yung para hindi ka lalong At dahil mahal po kayo ng Panginoon, kinrate niya tayo sa kanyang imahe, hindi po yung physical, soul and spirit. Kinrate niya tayo at gusto niya makasama tayo sa langit. Ngayon, kung binayaran po ng Panginoong Diyos lahat ng kasalanan niyo, tingin niyo po, saan kayo mapupunta? Wala na malinis na ako Exactly. Tingin niyo po, pagka oras ng Judgment Day at kaharap niyo yung Panginoon, tinanong kayo ng Panginoon, Ellen,
Bakit nga ba kita ulit papapasukin sa pintuan ng langit? Dahil yun, yung mga kinuha nyo lahat, yung Exactly. mali ko, sinalo nyo lahat. Tama po. Alam niyo yung maganda sa sagot niyo? Hindi niyo tinuro yung sarili niyo. Ang sinabi niyo po, kinuha niyo po lahat eh. Tinuro niyo siya. Actually, kaya po ganun yung sistemang ginawa ng Panginoon para lahat ng glory, lahat ng papuri mapunta sa Kanya. So, ibig sabihin, hindi mo i-glorify yung sarili mo. Oh Lord, ginawa ko to eh. Kaya ako dapat pumunta dyan kasi ginawa ko to. Hindi, tinanggal na ng Panginoon yun. Ang ginawa ng Panginoon, ako natatrabaho, ako nagagawa. Tingin niyo po, kung ganun ang pagmamahal ng Diyos sa atin, binigyan ka po ng buhay na walang hanggan, tingin niyo po, tatalikuran mo siya, gagawa ka ng labag sa kalooban niya ng willingly. Hindi. Parang, Lord, parang paano ba kita pasasalamatan? O ano ba yung gusto mo ipagawa sa akin? Ngayon, yung mabubuting gawa po na ginagawa ng isang tao, na tunay na nadinig yung good news ni Lord, ginagawa po nila yon para pasalamatan ng Panginoon. Hindi nila ginagawa yon para makuha yung salvation. Kasi po, binigay na ng Panginoon yung salvation. Yun po yung mabuting balita. So, nire-request ko po or kung pwede ko yung hilingin na para mapatunayan niyo sa sarili kung totoo yung sinabi ko, pwede niyo pong simulan basahin yung Biblia paminsan-minsan, pagka may libre kayong oras. Wala akong Biblia. Okay lang po, meron pong app. Pwede niyo i-download yung app. Ano yun? Anong app yun? Mamaya mapakita ko po sa inyo. Dito po sa cellphone. Ngayon po, tanungin ko lang po kayo, pero pwede niyo sagutin sa sarili niya. Kasi wala akong pinopromote na church, wala akong pinopromote na religion. Ang pinopromote ko lang po si Jesus Christ. Kung yun po yung mabuting balita ng Panginoon, tingin niyo po, tatanggapin niyo po ba yung Panginoon na inyong Panginoon, inyong Diyos, at tigapagligtas? Oo naman. Tinatanggap niyo po ba ngayon? Matagal na kaso talagang makakagawa tayo ng Okay lang po yun. Ang sabi ng Panginoon, madapa ka man, itatayo kita dahil akong may hawak sa'yo. Alam niyo po kung saan nakasulat yon? Psalm chapter 37 verse 24. So sabi, tama po yun. Ibig sabihin, nagigilty ka. So nakukonvict ka, nadadapa ako, Lord eh. Parang hindi ako deserving. Alam niyo po ba, yung biyaya, yung grasya ng Panginoon, yung regalo ng Panginoon, hindi binigay sa mga deserving. Tingin niyo po, para saan yung hospital? Ha? Para saan yung Sa hospital? may sakit. Sa may sakit. Hindi nagdadala sa hospital ng magagaling na or walang sakit na tao. Ang Panginoon, ini-invite niya yung mga taong, una, aminadong nagkasala para iligtas niya. So, yung grasya ng Panginoon para po sa mga nagkakasala. So, dahil po tinanggap niyo ang Panginoon na ating tagapagligtas, mamaya share ko po yung Bible kung pwede niyo simulan basahin sa libreng oras niyo po. Sa John, simulan niyo po sa John or Juan. And okay lang po ba pag-pray ko kayo? Meron po ba kayong gustong ipag-pray? Meron akong Goiter? Meron pa po? Meron. Aside sa goiter, meron Wala pa? na. Yun lang po? hindi, yung para sa anak ko, na hindi sila mapariwara. Okay po. Tapos mas maging maganda yung buhay. Yun ang, Sige po. Ate Ellen, pag-pray ko po kayo. sige. Bow lang po natin yung head natin. Close our eyes. Heavenly Father, thank you for this opportunity. Ito pagkakataon na to, hindi aksidente. Tumitingin ako. Si Ate Ellen yung pinakita mo sa akin na lapitan at kausapin. Maraming salamat at inalaw mo na marinig ng kapatid, ng anak mo po na si Ate Ellen, ang mabuti mong balita. At maraming salamat at binigyan mo siya ng pusong malambot at tinanggap niya na ikaw ang aming Diyos at nag-iisang tigapagligtas, Panginoon. And idinadalangin ko po, inaangat ko po sa inyo ang nararamdaman ni Ate Ellen. Pagalingin niyo po siya, Panginoon. Palakasin niyo po siya. Tanggalin niyo po yung nararamdaman niya, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng buhay na mas mahaba at para mapaglingkuran po kayo at makilala po kayo ng lubusan at maipakilala rin sa iba, lalo sa mga anak niya, kung paano niyo po siya naligtas para sila din po ay makasama sa langit ni Ate Ellen. At yung mga anak po niya, Panginoon, gabayan niyo po, bigyan niyo ng wisdom, pagkakaunawa, na magmahalan, at huwag magsakitan, at maging maayos sa buhay, at makinig kay Ate Ellen kung ano man yung ipapayo ni Ate Ellen. Guide niyo po sila, Panginoon, i-lead niyo po yung kanilang mga lakad, mga hakbang, ganun din po kay Ate Ellen. I-bless niyo po sila, Panginoon, ipakita niyo po yung presensya niyo, hayaan niyo po maramdaman po niya kayo, Panginoon, kayo, at gabayan niyo po sila sa pagkilala pa sa inyo,
patuloy, yung ilaw po ninyo, Panginoon, nakita na ni Ate Ellen. At alam ko, lalapit at lalapit pa lalo si Ate Ellen. Panginoon, yung mga binanggit ko, mga makamundong bagay, pwedeng health-wise o para sa katawan, pero bayaan nyo rin po siya ng financial, Panginoon. At kung ano po yung purpose nyo sa Kanya, ipakita nyo po sa Kanya, Panginoon. At alam ko po, hindi nyo siya pababayaan. Ngayon po, kung kami pauwi na sa mga lakad namin ngayon, kayo po yung gumabay sa amin, sa mga anak niya, kung nasa labas, pauwi na, gabayan nyo rin po. Iuwi nyo po kami na ligtas. At alam ko po, nagigisingin nyo po kami bukas. So maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Panginoon, sa opportunity. And kami nananalangin, lahat ng bagay ng ito, itinataas namin sa inyo, Panginoon, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, Yeso Kristo, na aming tagapagligtas, siya lamang at wala nang iba. Amen at amen. Thank you po. Thank you. So, naka-record lang po ako, Ate Ellen. Okay lang po ba? Okay. Thank you po. Thank you. Bye-bye po.